Ayan, so welcome back po dito no sa Day Enrica YouTube channel. Well, alam ko inaabangan niyo na po no sa mga bagong subscribers yung ating pong reaction no dito sa pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky no. Diyan po sa Malacanang kay PBBM no, sa ating Pangulong PBBM. At well, bago po 'yan, 5 seconds lang po. Baka po pwede no. Kung nagustuhan nyo pong content na ito, mag-iwan na lang po kayo ng like at subscribe na rin po no, para dire-diretso po no, na makareceive po kayo ng notification about our contents. Yun lang po. No? At muli, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, bago nyo skip yan, mabisang comment at stance natin dyan. No? Well, marahil, ang iba sa inyo nagulat. No? At nagtaka, nag-isip, bakit ang isang maliit na bansa, no? At hindi po kinikilala as malakas na puwersa no, pagdating sa militar, pumunta dito ang isang bansa na nasa kalagitnaan ng gera no, katulad ng Ukraine no. Pumunta siya sa isang bansa na nakakaranas din po no ng tawag dito ng harassment no diyan sa West Philippine Sea. Nagpunta ng rason diyan. Ayun. So ngayon, sinabi naman niya po na una sa lahat he would like to thank us no sa ating posisyon diyan po sa gera no ng Russia at ng Ukraine no, dahil po sinuportahan po ng Pilipinas ang 6 na resolusyon ng United Nations no patungkol po sa gera na yan. So sa madaling salita, sinuportahan po natin ang Ukraine. At para sa akin no, dapat naman po talaga no, bilang isang bansang nasakop, colonized no, na bansa katulad natin, na dapat wag po nating hayaang mangyari ito no ulit sa bansa katulad ng Ukraine at sa iba pa pong mga bansa. Kung may magagawa po tayo no na in peaceful matter no, katulad mo ng pag-support sa mga ganyang resolution, para sa akin ano po 'yun. At dapat duty po natin yun at wala naman po sigurong masama dyan. Ayan. At yan din dapat ang maging posisyon ng bawat isang bansa na wala pong papayag sa panahon ngayon na may mga ganyan pa pong mga pananakop, pagsakop no. Yan nga po kasi mahirap po ang isang bansang masakop, di ba ho? So talagang kinikilala nila ang ating suporta no, at yun nga, napapunta rito or doon sa Pilipinas, sa Malacanang itong si President Zelensky no. At ito pa ang sagot no sa tanong na bakit na yun na nga, nasa maliit na bansa no, talagang paano, anong importance ng bansa natin. Yan ang mga ilan sa mga katanungan kasi na-interview din siya. Ang sinabi niya, importante daw po talaga ang Pilipinas, no. So, yun. So, ganun nila po pinahahalagahan ng bansa natin, no. Which is, ano po talaga, no. Talagang, para sa akin, well, it make us proud, di ba? Dahil, they treat us now as important, di ba? Lalo na, nasa bingit sila ng gera, ganyan. At kailangan din, at syempre, kailangan din nila ng ating, further support. Nabanggit yan na makapagpadala tayo ng mga medical workers no, yung sa mental na mga sundalo nila ganyan. Kung yung mga humanitarian help naman po, wala naman pong problema diyan. Pabor po tayo diyan no, as long as our manpower is available at willing, wala naman pong masama yun dahil for the humanitarian considerations po yan or reasons. At yun na nga, hinihingi niya rin ang ating, of course, yung suporta na patungkol po dyan sa gagawing peace summit sa may Switzerland, no? At alam naman natin na syempre, the more countries ang sumuport, the more then syempre ang chances no na mag-succeed yan. At ito pa ang isa, ang Pilipinas po kumbaga matatawag natin kumakatawan din po sa region no, na isa sa mahalagang region. Yung posisyon natin is nasa nasa peace position po. Ayan, medyo maingat po tayo sa pagsalita nito dahil syempre maselan po ang usapin na yan no, dahil di naman po basta-basta no. So yun po no, ang akin personal kong diyan,
maganda po ang ating posisyon patungkol diyan, ano. At wala naman pong ano diyan, wala naman pong ibang issue diyan, ano. Talaga pong duties lang talaga ng isang bansa katulad natin ang ginagampanan diyan, no, ng ating bansa, no, sa pamamagitan, no, ng ating presidente BBBM, no. Kaya at yun nga, nalaman din natin mula sa presidente ng Ukraine yung ating kahalagahan, no, yung ating posisyon, no. Yan po ang mahalaga kasi nga bilang isa na colonized na kabansa, no, talagang ano, binibigyan nila tayo ng importansya. Kaya talaga, at saka it's a good opportunity na rin po dahil galing po siya dyan sa may Shangri-La, no, summit sa may Singapore, and it's a 3-hour flight lang po, no. 3 oras lang po ang flight from Singapore to Manila. Kaya it's a great opportunity for him, no. Alam niyo po, hindi biro din yan, no, dahil sa security, ano po, sa security situations and considerations, talaga pong kahit pa sabihing 3 hours lang yan, hindi po rin ganun kadali, no, hindi rin po ganun kadali. Kaya nga po yung pagpunta niya ay kinagulat ng marami, no. Pero po kailangan talaga nila as much as possible ng kahit papaano influence, no, within the region, at kinikilala nila ang Pilipinas nga. At yun na nga po ang mga ilang kaganapan, ano po, diyan sa Ukraine at Russia war at yung ating personal na posisyon, no. At doon lang naman po nagsentro yun, no. So para sa akin, it's a ano po yun, sounds good, no. Dapat talaga we support peace resolutions. Yun lamang po, no, ang ating napag-usapan ngayon sa content na ito. Yun lamang po ang ating stance doon. We support that, of course, as a citizen po ng bansang Pinas, ano po, sa Pilipinas. We support peace. We must support peace, no, above everything else. At yun lamang po, no, ang ating napag-usapan ngayon. Well, isa quick look lang po, no. Sa other news, nagkita po ang presidente at itong si Feliciano Sani Belmonte, no. Ano pala sila, close pala sila dati, no. Sa yung yung dating congressman pa lang si Presidente Duterte, no. Dating Pangulong Duterte. So nagkita sila, no, through Bongo. So gusto rin daw pala mag-pay visit, no, ni former Speaker Belmonte diyan po sa Davao City para mabisita ang kanyang kaibigan, no. Talagang ano sila, no, hindi lang po sa politika, no, talagang parang may pinagsamahan talaga sila. Classmates pa nga daw sila, di ba? So yun, nagkita sila sa isang event, ayan. So siguro nating special, it's just like kaibigan, gusto magkita, no. Pero of course siguro may exchanging views, no, of other iba't ibang mga topics, ano. So pero syempre kahit pa paano pag-usapan din nila yung politics, ano. Hindi naman maiwasan yan, of course. Alam mo namang mag-usap kayo, hindi nyo pag-usapan ng trabaho. Most of their life, yung trabaho nila politics. So talagang siguro may napag-usapan din dyan, ano po. Pero nevertheless, no, tawag dito, yun nga, nagkita sila, no. At bibisita pa nga daw siya pa rin sa Davao pag may pagkakataon. So yun lamang po, no, ating mabilisang update dyan, no, na nangyari dyan sa Manila, no, pagbisita nga po ni Zelensky at yun nga po pagkikita ni Belmonte. So yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon at magkita-kita pa po tayo, no, sa mga ganitong klaseng content at komentaryo dito lamang sa De Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.